Ayan, susubo pa. Sige, hintayin pa natin magsubo. Mamaya-maya natin yan iwawalay para matingnan natin yung itsura ng ating mga alagang sisiw na ito. Hawak ko na mga kalapatids yung isang inakay natin. Ito yung unang napisa. Tignan nyo yung kulay nyo. Kaparehas na kaparehas ng tatay niya. Ayun, tatay niya. O, di ba? O, ito. Ganito rin yung ibon na binigay natin kay Sir Paul nung nakaraan. Trip na trip ko talaga yung ganitong kulay. Kaya lang, naipangako natin yun kay Sir Paul. Pero, natutuwa ako dahil, eto, merong kapalit at parehas na parehas. Ayan, no animals were harmed during the filming of this video. Medyo maliit siya mga kalapatids, pero hindi naman siya pumapasok dun sa kategoryang bansot. Tiyaman yung pakpak niya. Oh. Tumutubo na. Pero hindi pa yan makakalipad. At may laman yung kanyang butchi. So, pwede na natin to iwalay. Dito na natin siya ilalagay sa ating maliit na aviary. Ayan. Nilagyan ko ng pansamantalang cage, mga kalapatids, kasi bubugbugin to ng ating mga residenteng naririto. Ayan. Diyan natin siya ilalagay para maiwasan yung mabugbog siya at ma-stress siya. Mahalaga dyan, masanay siya dyan mag-isa. Siya yung tutuka mag-isa. At the same time, makakapag-viewing na rin siya. And then, mapapamiliarize siya sa mga kasama niyang bully na nandirito. Alright? So, ito na natin siguro yan papakainin. And then, pagka magre-release tayo, magpaparonda, kasya naman sila dito. Yan. Pasensya na kayo. Maliit lang yung ating flyer slope. Kumbaga, para-paraan na lang. Ang mahalaga, huwag mapahamak yung ating mga alaga, kasi pagka isinama natin yan tapos ganyan-ganyan pa, hindi pa marunong protektahan yung kanyang sarili, baka matulad siya dito sa ibon nating anak ng ating 6 overall champion na ito. Di ba napanot to nung nakaraan at kitang-kita yung laman niya, nabutas yung ulo niya. Kakatuwa nung mga old birds natin na nandito noon. Matatandaan nyo yung episode natin na yun. So yun ang iniiwasan natin. Alright, so check natin yung pangalawang inakay. Eto na yung isang inakay natin na nagkaroon ng problema, yung nababansot. Tignan nyo mga kalapatid, kahit papaano naman ay na-develop pa rin. Ganun pa man, underdevelop pa rin siya kung i-consider natin yung edad niya. Hindi ako nagkakamali, 24 days na to So, tignan nyo naman, hindi pa fully develop yung kanyang ano ba to? Balahibo. Pero ang kagandahan yan mga kalapatids, malakas na yung pagsusubo sa kanya at tumutuka na rin siya, kaya mabilis itong makakahabol dun sa development. Kung mapapansin ninyo, hiniwalay ko yung kanyang tatay kasi nga ipapares natin to, diba? So, ang nagsusubo lang mag-isa dyan, eto yung nanay. Dalawa sila. Pero kinaya naman, tignan nyo naman, kahit na nababansot siya, ayun, dumumi pa, pasintabi. Kahit nababansot siya, nakakahabol naman. So, hindi muna natin to iwawalay, hayaan lang natin muna siya siguro mga 3 araw. And then i-assess natin kung iwawalay na natin siya doon sa kanyang nanay. Ayan, binalik ko na siya dyan. At sa susunod na pagkakataon, titignan natin, i-assess na natin kung pwede na natin siyang iwalay. Alright? So, yun muna mga kalapatids, ang update dito sa ating munting tambayan. Eto, dito na to. Dito na siya matutulog hanggang sa masanay na siya sa ating flyer slope. Huwag kalimutan mag-like, comment, share kung nagustuhan nyo ang video ito. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo para updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan, nakapupulutan ng mga kaalaman. Paano mga kalapatids? Hanggang sa susunod natin pagkikita. Nako, gabi na. Ingat kayo, paalam!